Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 2, 2024. Ako si Barbie Mudak at ito ang balita A to Z. The search is over. Senator Sonny Angara itinalaga na bilang bagong DepEd Secretary kapalit ng nagbitiw na si Sara Duterte. Chinese vessel sa West Philippine Sea, bumaba na ang bilang ayon sa Armed Forces of the Philippines. Pero AFP ayaw pa ring magpakakampante. Mahigit 6.3 trillion pesos na national budget para sa 2025, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ka-Vogue! Ang next chapter para kay Olympic gold medalist Heidelin Diaz, tampok sa cover story ng isang fashion magazine. Ipo-ipo sa Boracay. Humagupit sa Bulabog Beach matapos bumuhos ang malakas na ulan. At sa ating balitang showbiz, phenomenal P-pop group na SB19. Stand out ang performance sa isang sikat na Japanese YouTube channel. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tinuldukan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga espukalasyon sa kung sino ang papalit kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ang napili para sa pwesto, si Senator Juan Edgardo Sonny Angara. Hinamon naman ng grupo ng mga guro si Angara na tugunan ang aniday krisis sa edukasyon sa bansa. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Formal nang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Senator Sonny Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd. Yan ay matapos mabakante ng 2 linggo ang kagawaran kasunod ng pagbibitiw ni Vice President Inday Sara Duterte sa gabinete noong June 19. Pinasalamatan naman ni Angara ang Pangulo sa naturang appointment. Binigyang diin ni Angara na pagtutuunan niya ng pansin na magkaroon ng akses ang lahat ng mga mag-aaral na Pilipino sa dekalidad na edukasyon dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Agad din naman siyang winelcome ng DepEd. Sa isang pahayag, sinabi ng kagawaran na handa na ang mga kawani nito na magtrabaho sa ilalim ng bagong liderato upang maiangat ang basic education sa Pilipinas. Agad naman nagpahayag ng suporta ang ilang mga senador sa pagkakatalaga kay Angara, kabilang na si Senator Nancy Binay. It's such a proud moment, I guess, for me and yung grupo namin na Solid 7, na yung isang kasama namin na-appoint sa isang ahensya na napaka-importante na department. Alam naman natin na yung, di ba, education is the great equalizer and napakalaki ng problema ng edukasyon ngayon. Naniniwala si Binay na kwalipikado si Angara bilang kalihim ng DepEd. Walang magiging learning curve si Senator Sonny Angara as a DepEd Secretary. But at the end of the day also, nakakalungkot din kasi di ba noong 2013, sabay kaming pumasok ni Sen Sonny. Kumbaga sa bahay ni Kuya, una siyang lumabas at hindi kami sabay lalabas sa Senado. Gayon din ang suporta ng iba pang senador. Ayon kay Senator Loren Legarda, magagampanan ni Angara ang tungkulin lalo't batikan ang senador sa edukasyon dahil sa mga batas na kanyang naipasa. Sa panig ng Teachers Dignity Coalition, una nang sinabi ng grupo na sana ay hindi politiko ang itatalaga ng Pangulo sa DepEd. Pero pabor naman sila kay Angara dahil sa kanyang karanasan sa Senado. For the longest time, he served as the chair of Finance Committee, if I'm not mistaken, ng Senado. Diba? So may kinalaman sa pera ang marami sa aming mga advocacy, budget ng education sector. We could hope for better performance from our incoming secretary. Tinawag naman ng Alliance of Concerned Teachers na improved choice si Angara para sa DepEd, kasabay ng paghamon sa bagong kalihim na ayusin ang bumababang kalidad ng edukasyon sa bansa. Pero paano ang tungkulin ni Angara bilang senador?
Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, kung magbibitiw si Angara sa Senado ay maaari na niyang punan ang pwesto sa DepEd. Option niya kung magre-resign siya pagkatapos mag-take effect ng appointment upang sa gayon ito yung maging ad interim appointment. Ang pagkakaiba niyan, pwede na siyang umupo at manilbihan bilang kalihim kung siya magbibitiw. Subalit pag hindi, hanggang siya na-confirm, magiging nominee siya hanggang ma-confirm at hindi pa siya pwede mag-assume. Sa June 19, nakatakdang palitan ni Angara si Duterte bilang kalihim ng DepEd. Una nang sinabi ni Angara na hindi na siya tatakbo sa 2025 midterm polls. Ngayong ito na ang huling termino niya sa Senado. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang proposed national budget para sa 2025. Aabot sa 6.352 trillion pesos ang panukala, higit na mas mataas ng 10% kumpara sa kasalukuyang budget ng Pilipinas na nasa 5.77 trillion pesos. Layo ng naturang budget na mas mapalakas pa ang food security, social protection, healthcare, gayon din ang housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization sa bansa. Samantala, nakakuha naman ng pinakamalaking pondo para sa susunod na taon ang Department of Education, Department of Public Works and Highways, gayon din ang Department of Health, DILG at Defense. Kumbinsido si Senator Nancy Binay na nagagamit lamang sa pamumulitika ang Senate inquiry hinggil sa ipinahintong construction ng new Senate building sa Taguig City. Yan ang banat ni Binay laban kay Senate Committee on Accounts at Chairperson Senator Alan Peter Cayetano bago magsimula ang pagdinig ng Senado sa naturang issue. Nagugat daw yan mula sa hidawaan ng mga Binay at mga Cayetano hinggil sa paglilipat ng mga barangay sa Makati City, Taguig City. Matatandaang ipinahinto ni Senate President Cheese Escudero ang pagpapagawa ng new Senate building sa Taguig para pag-aralan kung bakit umabot sa 8.9 billion pesos ang pagpapagawa rito. Going back to the Makati Taguig, going back to 2016, 24 hearings, di ba? Ano ba talaga ang intensyon? Ang intensyon ba ay tapusin ng building, malaman ng katotohanan ang building, or is it all about politics like 2016? Di ba? Kasi kung makikita nyo, same template, same component. Parang hindi pa nga siya informally or hindi pa nga niya pinapatawag yung mga staff, whether DPWH. May mga sikretong galawan kaya? Yan ang tanong. Ngayong bahagyang bumaba ang bilang ng mga namamataang Chinese vessels sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. Pero hindi raw ito oras para magpakakampante. Lalo't mas pinaiigting na raw ng Pilipinas ang kanilang puwersa. Si Kim Salinas may balitang A to Z. On our monitoring, there has been a drastic reduction of the PLA Navy, Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia in the areas we monitor in the West Philippine Sea. Ito ang napansin ng kasundaluhan sa kanilang patuloy na pagmamatsyag at pagbabantay sa West Philippine Sea. Kung dati-rati raw, nasa higit 100 ang bilang ng mga Chinese vessel na namamataan sa karagatan, ngayon, we reported a while ago that from around 100 plus last week, we have seen a gradual decrease this week to 70 plus. Pero hindi raw ito oras para magpakakampante. We will be relentless in performing our duty of patrolling our seas. No? So hindi po natin tinitigilan yan at any one time. We have our naval patrols as well as our maritime patrols in the Navy and our aerial patrols from the Air Force. Mas pinaigting pa nga ngayong taon ang kanilang pagpapatrol at pagmamatsyag. Yun pong resources natin that used to be pooled for internal security, napupool na po natin siya ngayon and nag-augment na rin siya sa territorial defense. So we have more vessels that we can commit for patrols. We will continue ensuring the integrity of our territory and the protection of our sovereignty. Samantala, may panawagan naman si Vatican Secretary for Relations Archbishop Paul Gallagher na kasalukuyang nasa Pilipinas para sa kanyang 5-day visit kasabay ng annual celebration ng Pope's Day. We
in such circumstances, such situations of conflict, whatever they are, first of all, that every effort must be made that any differences, conflicts are resolved peacefully. We would encourage parties in conflict to abide by international law and to pursue those that as a way of resolving difficulties and problems with the best interests of all involved. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Bukas ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng Multilateral Maritime Cooperative Activities o Joint SAILs kasama ang iba pang mga bansa para mas mapalakas ang defense partnerships at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, marami na ring mga kaaliadong bansa ang nagpahayag ng kanilang interes na palakasin ng military partnership sa Pilipinas. Matatandaang nagsagawa ng joint military exercises ang Pilipinas, Canada, Japan at United States noong nakaraang buwan sa West Philippine Sea. This time, pati na rin yung mga bansa sa Europa gustong sumama. Gustong sumama ng France, ng United Kingdom, ng Germany, pati na rin dito sa region natin yung New Zealand also wants to join us. So, welcome po lahat ito. Lahat po ng mga bansang ito are welcome to join us in our joint sail. Nagbabala naman si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa publiko sa umano'y pagpapalaganap ng China ng mga maling impormasyon at fake news hinggil sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ito ay matapos sabihin ng China na tumulong umano sila sa pag-rescue sa mga Pilipinong mangingisda na nasugatan noong sumabog ang kanilang sinasakyang bangka malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Browner, pinigilan pa umano ng mga Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard nung nagsasagawa sila ng rescue at medical evacuation sa mga mangingisda kung saan dalawa sa kanila ang nagtamo ng second-degree burns. Pinabulaanan din ng mismong mga mangingisda na tumulong raw sa kanila ang China. And yet, ang propaganda nila o ang kanilang balita is that tayo pa daw ang bumangga sa kanila, tayo pa daw ang nangharas sa kanila. So marami pong mga ganito. Kaya kailangan magmatsyag tayo, let's be vigilant, at ang pangkontra natin dito is yung katotohanan. We counter fake news with the truth. Isang araw matapos maaprubahan ang dagdag na sahod, binatikos naman ngayon ng ilang senador ang naging desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board dahil sa umano'y kakarampot na 35 pesos na dagdag sa daily minimum wage para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi ito sapat para matugunan ang totoong pangangailangan ng mga manggagawa, lalo na sa panahon ngayon kung saan napakataas ng presyo ng mga bilihin. Dagdag pa ni Escudero, simula raw ng buuin ng RTWPB, hindi na umano sila tumama sa aumentong ibinibigay at hindi nito sinasalamin ang totoong gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Samantala, binigyang diin naman ni Senator Joel Villanueva ang kahalagahan ng inclusion ng living wage bilang pamantayan sa pagdedesisyon ng dagdag sahod. Layon umano nitong siguruhin na sapat ang sahod ng mga manggagawa para makakain ng kanilang mga pamilya at masustentuhan ng mga pangangailangan. Sinabi rin ni Escudero na naipasa na ng Senado ang panukalang 100 peso across the board wage increase na layong matulungan ang mga manggagawang Pinoy na matugunan ang kanilang pangangailangan. Naniniwala si Senator Risa Ontiveros na panahon na para maipasa ang anti-dynasty law. Ito ay matapos magpahayag kamakailan ng pamilya Duterte hinggil sa kanilang hangarin umano na tumakbo sa pagkasenador sa susunod na eleksyon. Ayon kay Ontiveros, patunay ito ng isang malaking problema sa estado ng politika sa Pilipinas. Lalo na at iisa ang pamilyang Duterte sa mga matatagal nang namumuno sa bansa, partikular na sa kanilang lungsod sa Davao. Habang wala pa naman daw planong tumakbo si Ontiveros sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Almost 40 years yung utos ng konstitusyon sa atin to pass an anti-dynasty law. Unfortunately, human psychology, nobody legislates against interest at sa ating kongreso, overrepresented talaga yung mga dynasties.
Pangmalakasan at fierce na fierce ang aura ng bagong cover ng Vogue magazine. Walang iba kundi ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Sa Instagram, proud na ibinahagi ng ating weightlifting queen ang pagkakatampok sa kanya sa July issue ng naturang magazine. Bagamat hindi pinalad na mag-qualify sa 2024 Paris Olympics, patuloy pa rin ang training at pagbe-mentor ni Heidelin sa mga nais maging atleta sa bansa. Samantala, naging usap-usapan rin ang umano'y kanyang maagang pagre-retiro. Pero wala pa namang opisyal na pahayag ang weightlifting legend. At tatandaang nabanggit ni Heidelin sa isang panayam ng isang lifestyle site na looking forward ito sa pagkakaroon ng baby at masayang pamilya. Abangan sa aming pagbabalik matapos ang malakas na pag-ulan, ipo-ipo na mataan sa Bulabog Beach sa Boracay. At Category 5 Hurricane Beryl nananalasa ngayon sa mga bansa sa Caribbean sa Amerika. Isa kumpirmadong patay. Ang lahat na may init na detalyeng yan abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nangako si Senator Risa Hontiveros na sisiya sa ating maigi ang kontrobersiya hinggil sa suspended Bamban Mayor Alice Guo. Nagbanta rin ng detention si Hontiveros kung hindi ulit sisipot sa susunod na pagdinig ng Senado si Guo. Tinitiyak din ng mambabatas na nasa Pilipinas pa si Guo base yan sa monitoring ng Bureau of Immigration. Ubod na lang ng kortesiya on our part previously dahil ang unang pagkakilala namin sa kanya ay kapwa manggagawa sa gobyerno na hindi pa siya earlier pa sinight in contempt. Talagang binigyan ng lahat ng palugi to tell the truth. But now, in the face of this incontrovertible evidence para siya itanggalin, yung galing sa NBI fingerprint matching, kailangan na talaga niyang sumipot at sumagot. Iimbestigahan ng Philippine National Police ang mga kapulisan na sangkot sa umano'y pagtatanim ng ebidensya sa nangyaring anti-drug operation sa Barangay Poblacion sa Iloilo City noong June 29. Ito ay matapos makita sa viral video na ito ang isang pulis na ipinaplanta umano sa suspect ang hawak nitong pakete ng hinihinalang droga. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, bahagi lamang ang kumakalat ngayon na video ng kabuoang video ng raid. Anya, pinulot lang umano ng pulis ang nahulog na sachet ng droga mula sa suspect nang magtangka itong tumakas. Handa naman raw ang PNP na isa publiko ang buong bersyon ng video para sa kalinawan ng nangyari. In the interest of transparency po ay mag-iimbestiga po tayo at kung may makikita po tayong pagkakamali ay we will initiate appropriate action on this matter. Samantala, pag-aaralan ngayon ng Philippine National Police ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na alam niya umano kung saan nagtatago ang puganteng si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Sa isang press conference, sinabi ni Duterte na alam niya kung nasaan si Quiboloy. Pero nang matanong kung nasaan, ang sagot, secret. Ayon sa PNP, kukumpirmahin muna nila ang sinabi ng dating Pangulo habang nananawagan naman ang PNP sa publiko na ipagbigay alam agad sa pulisya sakali mang may impormasyon sa kinaroroonan ni Quiboloy. Kailangan nating makuha yung buong konteksto po ng kanilang pag-uusap because obviously ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, we want to reserve muna yung ating comment dahil papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Bumuo na ng Special Investigation Task Group o SITG ang Philippine National Police para mapabilis ang pagresolba ng kaso sa nawawala pa ring beauty queen kasama ang kanyang Israeli fiancé. Ayon sa PNP, kabilang ang SITG sa tututok sa paghahanap sa magkasintahan. Kasama rin ang CIDG, Anti-Cybercrime Group, Highway Patrol Group at maging Forensic Group. Ito ay matapos matukoy ng PNP ang ilang persons of interest na posibleng may alam o may kinalaman umano sa pagkawala ng dalawang biktima. Kabilang
dyan ng umano'y middleman na dating pulis sa Angeles City Police Station na sumama raw umano sa mga biktima nang puntahan nila ang 20.5 hectares na lupain na naisa na nilang bilhin. Huling namataan ang magkasintahan June 21, habang noong June 22 naman nakita ang kanilang sasakyan na nasusunog sa kahabaan ng Capas San Jose Road sa Cristo Rey Village. Matatandaan niyo po na una po tayong nag-create ng Committee on Missing Persons pero para mas lalo pong matutukan po itong kaso po na ito ay nag-utos na nga po ang ating Chief PNP si Police General Romel Marbil ng pag-create nga po nitong SITG at kasama po dito sa SITG ang si ADG na siya po ngayong nangunguna sa investigation. Namataan ang isang ipo-ipo sa dagat malapit sa Bulabog Beach sa Boracay ngayong Martes. Sa video na ito, nakuha ng isang netizen, makikita ang makapal na ipo-ipo sa karagatan matapos bumuhos ang malakas na ulan sa lugar. Agad din naman itong nalusaw, makalipas ang halos 10 minuto. Wala namang naitalang nasaktan o napinsala sa naturang pangyayari. May isa ng kumpirmadong patay sa paghagupit ng Category 5 Hurricane Beryl sa ilang mga bansa sa Caribbean sa Amerika. Libo-libo ang nananatiling walang kuryente sa St. Vincent and the Grenadines at St. Lucia, bunsod ng sama ng panahon. May lakas na abot sa 265 kilometers per hour ang Hurricane Beryl na kasalukuyang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran at posibleng manalasa rin sa bansang Jamaica, Cayman Islands at Yucatan Peninsula. Nagkalat naman sa social media ang mga kabahayang winasak nito. Susunod, P-pop group na SB19 nag-perform sa isang Japanese YouTube channel. Walang palya nilang performance. Panoorin. At Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo, tampok bilang bagong cover girl ng Mega. Huwag bibitiw ang lahat ng may init na balitang yan sa pagbabalik ng Balita A to Z. May panibagong milestone na naman ang P-pop group na SB19. Ito ay matapos ang kanilang mahusay na performance sa isang Japanese YouTube channel na talaga namang gumawa ng kasaysayan bilang first Filipino na na-feature sa nasabing online show. At Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo, tampok bilang bagong cover girl ng Mega. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hindi ka basta-basta makakagento dahil ang phenomenal P-pop group na SB19 may panibagong milestone again. Aba, humanga ang buong mundo sa standout performance ng SB19 sa kanilang pagtatanghal sa The First Take, isang sikat na Japanese YouTube channel nito lamang Lunes, July 1. Smooth na smooth ang pagkanta ng hit song na Gento in just one take. Ginalingan nga masyado ng Mahalima dahil sila ang first ever Filipino group na itinampok sa nasabing sikat na Japanese channel. Talaga namang nag-viral all over the world ang galing ng Pinoy na hindi ka basta-basta makakakita nito. Noong nakaraang buwan lang nang inilabas ng SB19 ang pinakabago nilang single na Moonlight. Nasundan naman agad yan ng bagong kanta nilang Ready kasama ang international Black Eyed Peas rapper na si Apple the App. Congratulations, SB19! Samantala, it's Chelsea Manalo. Tila maganda talaga ang simula ng journey ng newly crowned Miss Universe Philippines 2024 na si Chelsea Manalo. Siya lang naman ngayon ang bagong cover girl ng sikat na Mega Magazine. Napiling cover si Chelsea Manalo para sa temang inclusivity. Ang pagkakapanalo raw ni Bulacan Queen ang nagbigay ng bagong kahulugan sa definisyon ng kagandahan. Nito lamang Mayo nang kinoronahan si Chelsea bilang susunod na pambato ng Pilipinas sa Miss Universe.
target ni Chelsea na maiuwi ang ika-5 korona ng Pilipinas sa Miss Universe 2024 sa Mexico. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, sa isang kasalan, isa nga sa pinaka-inaabangan ng lahat, maliban sa Kiss the Bride, ay ang reception. Kapag cake tasting na, alam dapat ng bride at groom ang dapat nilang gawin. Pero paano kung mas nauna ang kalam ng sikmura ng groom? Baka gutom na. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawong quote of the night ay mula sa lawyer na si Wendell Wilkie. Sabi niya, ang edukasyon, ang ina ng pamumuno. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!